Si Rick ito. Ngayon, nasa disyerto siya. Hindi sa safari. Gusto ko lang malaman gaano siya tatagal sa lugar na walang lilim. Ang temperatura ng hangin ay 49 degrees. Ang ibabaw ng buhangin ay humigit kumulang 70 degrees. Nakasuot si Rick ng manipis na damit. May backpack siya sa likod. Sa loob nito ay reflective blanket. May plastic na bote ng tubig. May solar panel din. At may homemade condenser. Plano ni Rick kumuha ng moisture sa hangin. Kung papalarin sa temperatura at humidity. Pero tuyong-tuyo ang hangin dito. Parang alikabok. Ang misyon ni Rick ay makaraos buong araw. Pagkalipas ng 10 minuto, umiinit ang balat sa balikat. Binabasa ng pawis ang buhok na agad sumisingaw. Dahan-dahan lumakad si Rick, iniiwasang labisin ang katawan. Hindi siya makahanap ng lilim. Sumasalamin ang buhangin sa init mula sa ibaba. Kinuha ni Rick ang pilak na pananggalang, inilatag ito sa itaas para maging silungan. Bahagyang mas mababa ang temperatura, ngunit mainit pa rin ang hangin. Naglagay si Rick ng solar panel at kinabit ang isang kondensador. Umugang ito at nagsimulang humigop ng hangin. Kung papayag ang mga kondisyon, lilito ang mga unang patak ng tubig. Nagiging magaspang ang dila. Natutuyo ang bibig. Ininom ni Rick ang tubig sa unang 30 minuto. Hindi niya napigilan ang sarili. Nagtitipid ang katawan. Kakaunti ang laway at ihi. Gumagawa si Rick ng hukay gamit ang mga paa. Sa init, ito ay paraan para mabawasan ang init. Sa ilalim ng buhangin, bumababa ang temperatura. Humiga si Rick sa hukay at nagtakip. Mainit pa rin sa ilalim, ngunit mas mahina ang sikat ng araw. Patuloy ang paglabas ng pawis, ngunit hindi ito agad sumisingaw. Lumilitaw ang bigat sa pakiramdam. Bumibilis ang pulso, nagsisimulang sumakit ang dibdib. Halos walang tubig na pumapasok sa katawan at ang uhaw ay nagiging hindi matiis. Umiihi si Rick sa bote, inaamoy. Halos walang amoy, pinapatay ng katawan ng labis. Siya ay lumagok. Ang likido ay mainit, medyo maalat na may mapait na lasa. Hindi ito nakamamatay, ngunit sobrang dami ng asin sa ganoong likido. Sobrang pagod ang bato at mas maraming tubig ang nawawala sa katawan. Uminom pa si Rick at ibinaba ang bote. Hindi ito nakakatulong talaga. Nawawalan si Rick ng tubig sa pawis, paghinga at uhog. Patuloy itong nangyayari. Gumagana ang condenser pero wala pa ring tumutulo. Sinubukan ni Rick ilibing ito sa ilalim ng buhangin para lumamig ang hangin. Pagkaraan ng 15 minuto, may paumitik. May lumabas na patak sa filter. Inilapit ni Rick ang takip at naghintay. Pagkaraan ng 1 minuto, may manipis na patong ng tubig. Nilik ito ni Rick. Patuloy ang condenser sa paghila ng hangin. Hawak ng panel ang karga. Nanatili si Rick sa hukay at naghintay. Ang araw ay tumataas na. Ang sinag nito ay tumatagos kahit sa manipis na tela. Ang pawis sa likod ay parang lente, lalong nagpapainit ng paso. Namumula ang balikat at mahapdi ang kilikili. Ipinatong ni Rick ang kumot sa damit, ngunit mainit na rin ang tela. Dumidikit ang damit sa balat at bawat galaw ay masakit. Walang simoy ang hangin. Hindi lumalabas ang pawis. Sinusubukan ng balat na protektahan ang sarili, ngunit labis ang init. Bawat hawak ay tila humihiwa sa balat. Idinikit ni Rick ang palad sa dibdib. Doon lang siya komportable. Nagsisimula siyang manginig. Ito'y kabalintunaan ng sobrang init na katawan. Halos 40 degrees Celsius ang katawan niya. Ngunit malamig ang pakiramdam ng utak. Yumukyok si Rick sa butas, kinikilabutan. Pinatay ng katawan ng ugat sa balat. Para mapreserba ang sentro, nagsimulang magkalkal ang ngipin niya. Sa disyerto, 50 degrees Celsius ang init. Pero nilalamig si Rick. Hinailan niya ang kumot, idinikit sa leeg. Sa paligid, matinding liwanag at init lang. Sinusubukan ni Rick tumayo pero bumagsak siya. Hindi sumunod ang paa niya. Sumunod ang mga daliri niya. Ito ay pulikat. Kusa humigpit ang mga kalamnan. Hinayla pababa ang tiyan. Umikot si Rick. Kinuyam niya ang mga kamao. Pagkawala ng sodium, dehydration at init, perpektong kombinasyon para sa pulikat. Minasahin niya ang kanyang paa. Pagkatapos, humiga lang siya. Umasa siyang mawawala ang sakit. Bawat minuto ay tila oras. Lalo pang humirap ang paggalaw. Bumangon si Rick at lumakad, umaasang may magagamit sa unahan. Makalipas ang 1 minuto, nakita niya ang sariling mga yapak. Pareho ang buhangin saan man, walang palatandaan. Umikot-ikot si Rick. Gumuhit siya ng palaso sa buhangin, lumayo, ngunit bumalik din doon. Lumalim ang takot. Humihinga si Rick ng mabilis at may ingay sa ulo niya. Naguguluhan ang isip niya. Mahirap nang masundan ang oras. Naupo siya, ipinikit ang mata at pinangarap ang tahanan. Nakakita si Rick ng malaking bato. Malaking tulong na iyon. Humiga siya sa tabi para lumamig. Ngunit napakainit ng ibabaw. Niyakap niya ang lilim na bahagi. Hindi malamig pero hindi rin nakakapaso. Nagbigay gan ang bato. Huminto si Rick at huminga ng regular. Idinikit niya ang pisngi at bitak-bitak na labi sa bato. Sobrang namaga ang dila niya. Malakas at madalas ang paghinga ni Rick. Hindi nakakakuha ng oxygen ng utak kahit madalas huminga. Ang bahagyang pagkahilo ay naging matinding sakit. Muling bumagsak si Rick sa buhangin.
Nasa tabi lang ang condenser. May ilang patak ng tubig doon. Maingat siyang uminom at dahan-daang lumunok. Tila magtatagumpay siya ngayon. Suportahan siya sa pag-subscribe sa channel. Palem.